Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hindi biro ang mawalan ng mahal sa buhay. Lilipas man ang araw na makakadama tayo ng pighati at kalungkutan. Pero hindi kailanman mabubura sa ating damdamin ang sugat na iniwan ng kahapon. Tunghayan natin ang istoryang pinadala ng ating letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa inyong mga listeners. Sana po ay lahat sila ay maayos ang kalagayan. Maikli lamang po ang ibabahagi ko sa inyong kwento, Papa Dudut, at sana kahit na ganoon ay magustuhan pa rin po ito ng inyong mga listeners. Ako nga pala si Maureen, 18 years old po lamang ako at isang first year college student na kumukuha ng kursong Business Administration, major in Marketing Management. Masasabi ko, Papa Dudut, na nanggaling ako sa may kayang pamilya dahil si Papa ay isang public school teacher at si Mama naman ay nagtatrabaho sa munisipyo ng aming lugar. Parehas pong government employee ang mga magulang ko at dalawa lang kaming magkapatid. Ako bilang panganay at si Maura na 16 years old. Siya naman ay grade 11 senior high school student. Everything turns out to be okay naman po, Papa Dudut, not until dumating si Lola Lerma dito sa bahay namin. Actually, hindi naman po ako matatakotin na tao. Pero ewan ko ba. Nang maranasan ko ang mga pangyayaring isasalaysay ko sa liham kong ito, ay masasabi kong mula noon ay naniwala na ako sa mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag. Lola Lerma is the mother of my papa, so she's basically my grandmother. Mabait si Lola Lerma dahil noong bata pa lamang ako ay may interaction na ako sa kanya, lalo na kapag bakasyon at umuwi kami ng probinsya. Ngunit dumating ang mga taon na madalang na lamang kaming makabisita dahil na rin sa sobrang pagkabisi ng mga magulang ko sa kanilang mga trabaho. At kaming magkakapatid ay abala rin sa aming pag-aaral. Huling uwi namin ay nang mamayapa si Lolo Herman na asawa ni Lola Lerma. Sobrang lungkot ni Lola noon. Kahit ano yatang pang-cheer na gawin ko sa kanya at pagpapalakas ng loob ng mga tito at tita ko, pati na ni Papa at Mama ay hindi niya magagawang maging masaya ni ngumiti man lang. Sobrang gloomy ng aura ni Lola, lalo na nang ilibing si Lolo. Kaya naman nag-decide si Tito Nathaniel, kapatid ni Papa, na sa amin muna patirahin si Lola. Dahil laging sinasabi nito na habang tumatakbo ang araw, lalong nalulungkot si Lola. Kaya naisipan ng mga kapatid ni Papa na mabuti pa na maiba ang environment ni Lola. Wala rin kasi itong nakakausap sa bahay nila. That's why they decided na sa amin muna manirahan si Lola Lerma for a while. Ang sabi ni Tito Nathaniel at Tita Nita na kapag naging okay at lumakas-lakas na rin si Lola ay saka na lamang nila ito ibabalik sa bahay nila. Baka raw kasi isa sa mga dahilan kung bakit sobra ang pagkalungkot ni Lola ay dahil na rin sa bawat sulok ng bahay na yon ay naaalala niya ang memories nila ni Lolo. O Maureen, okay na ba kayo? Paparating na ang lola ninyo. Bilisan ninyo na at kailangang salubungin natin siya ng kompleto. Sigaw ni Mama sa amin mula sa ibaba, habang kaming magkakapatid ay abala pa rin sa pag-aayos ng sarili. Pababa na po kami, Ma. Sagot ko naman at agad na nag-last look sa salamin. Dali-dali ako bumaba sa kitchen kasama sila Mama para salubungin si Lola sa pagdating niya.
Makailang minuto pa ang lumipas ay nag-text na si Tito kay Papa. At nagsabing nasa labas na sila, Papa Dudut. Agad na pinatay ni Mama ang ilaw bilang parte ng pag-welcome at pag-sorpresa namin kay Lola. Bago nito ay sinabihan na rin pala ni Papa si Tito Nathaniel na bukas na ang aming main door ng aming bahay kaya hindi na sila mahihirapang pumasok pa sa loob. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami na nagbubukas ng pinto. At narinig namin ang boses ni Tito Nathaniel. Naging go signal namin yon para buksan ang ilaw. Ngunit imbis na si Lola ang masurpresa, ay mas nasurpresa kami sa sinabi ni Lola. "Herman, mahal ko," dinig naming tawag ni Lola kay Lolo. Yung paraan pa ng pagsasalita niya noon, Papa Dudut, ay parang kaharap niya lamang si Lolo. Agad naman binuksan ng kapatid ko ang switch ng ilaw at sabay-sabay kaming sumigaw ng welcome home. Gayunman ay sobra kong pinagtaka ang sinambit ni Lola ng sandaling yon bago pa man mabuksan ang ilaw, kung saan ay tinatawag niya ang pangalan ni Lolo. Ngunit hindi ko na lamang masyadong pinagtuunan ng pansin yon. Ang goal kasi namin noon ay ma-entertain si Lola para bumalik siya sa dati niyang sigla, at magagawa lang namin yon kung madadivert namin ang atensyon niya sa ibang bagay para hindi na siya laging nag-iisip kay Lolo. "Hi Lola, miss ko na po kayo. Ito po, may simple gift po ako para sa inyo." Saad ng kapatid ko sabay abot kay Lola ng kanyang regalo dito. "Wait, ako rin pala may regalo kay Lola," wika ko. Agad ko rin kinuha yon at iniabot dito sabay halik sa pisngi nito, na sinundan din naman ang halik ng aking kapatid sa kabila pa nitong pisngi. Ang swerte ko talaga sa mga apo kong ito. Napaka maalalahanin at napaka sweet. "Maraming salamat sa inyo ha mga apo," natutuwang sabi pa ni Lola. "Ma, halina ho kayo rito at lumalabig na itong inihanda ni Maril na pagkain," anyaya ni Papa kay Lola. "Kuya, kain muna bago ka umalis, segunda pa nito." Agad na inakay ni Tito Nathaniel si Lola papalapit sa lamesa at inupo ito sa bakanting silya. Matapos noon ay nagkanya-kanya na rin kaming pwesto sa lamesa para sabay-sabay na kumain sa mga inihanda ni Mama sa pagdating ni Lola sa bahay. "Ma, nakahanda na po ang kwarto ninyo sa ibaba, katabi ng kwarto naming mag-asawa. Ako na ho mag-aayos ng gamit ninyo mamaya," ang sabi pa ni Papa. "Salamat anak Nolan," tugon naman ni Lola kay Papa. "Ma, kain lang ho kayo ng kain ha. Marami pa ho kayong pwedeng pagpilian dyan at saka lahat po ng niluto ko ay yung mga paborito ninyong niluluto ko," nakangiting wika ni Mama. "Naku, salamat Marilyn, napakaswerte talaga itong sinolan sa'yo. Maganda na ay magaling at masarap pang magluto." Agad namang nagkatinginan sina Mama at Papa nang sabihin niyo ni Lola pagkatapos ay natawa. "Kuya Nathan, kain lang ng kain ha," alok pa ni Mama kay Tito. "Nabusog na nga ako, Mare," tukoy ni Tito kay Mama, short for Marilyn, habang hinihimas ang tiyan niyang malaki dahil na rin sa labis na kabusugan. Nagdaan ang ilang mga oras at natapos ang masasayang halakhakan at kwentuhan nila Mama, Papa, Lola at Tito Nathaniel. Hanggang sa nagpaalam na si Tito na aalis na siya dahil bukas ay maaga pa itong papasok sa kanilang trabaho at may importanteng meeting na kailangang puntahan. Maiba lang pala ako, Papa Dudut. Galante itong si Tito Nathaniel, kaya naman gustong gusto ko na minsan nasa bahay siya dahil automatic na meron siyang iaabot sa aming magkapatid. Matandang binata din kasi itong si Tito at laging sinasabi ni Papa sa tuwing nagtatanong kaming magkakapatid kung bakit wala pang asawa si Tito ay bisa raw itong nagpapayaman. "Anak Nathaniel, mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho ng sasakyan mo para iwas disgrasya," paalala pa ni Lola kay Tito.
Agad na hinalikan ni Tito Nathaniel ang noo ni Lola at saka tumugon sa sinabi nito. Kayo rin ho, Nay. Mag-iingat kayo. Magsabi lang po kayo sa akin o kay Nolan kapag may mga gusto kayong ipabili o may kailangan po kayo. Mabilis pa kay Batman ay ibibigay ko yan. Natawa naman si Lola sa sinabi niyo ni Tito. Yan ang gusto ko, Ma, yung umingiti kayo. Lalo po kayong gumaganda. Ang biro pa nito. Ay naku anak, basta mag-iingat ka sa pagmamaneho at dalaw-dalawin mo ako dito, ha? Oo naman, Ma. Kuya, salamat sa paghatid kay Mama. Ingat ka sa biyahe mo at i-text mo kami kapag nakauwi ka na. Saad pa ni Papa. Oo tol, basta si Mama, ipagkakatiwala ko muna siya sa inyo. Saad ni Tito sabay yakap ng mahigpit kay Papa. Ingat kuya, paalam pa ni Mama. Salamat Mar. O kids, bantayan ninyo ang lola ha. Bili nito sa amin. Pagkatapos noon ay bumunot ito sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang wallet. Mula sa kanyang wallet ay bumunot ito ng 2,500 at ibinigay sa aming magkapatid. O eto, pambili ng mga gusto ninyo, sabay halik sa aming mga noo. Maraming salamat po Tito, ingat po kayo, paalam ko. Thank you po Tito, segunda naman ang aking kapatid. O siya, mauna na ako at baka abutin pa ako ng dilim sa daanan. Tol, kayo na munang bahala kay Mama. Ikaw naman Ma, huwag mong kalimutang magpalakas ha. Dapat pagbalik ko ay mas maganda at mas pasigla ka na. Matapos magpaalaman na sumakay na rin si Tito sa kanyang kotse at nagsimulang paandarin ito. Nang makalis ito ay nagsimula na kaming magtulong-tulong nila Mama na magligpit sa mesa ng pinagkainan. At nang matapos doon ay tinulungan namin si Lola na isalansa ng mga damit niya sa cabinet ng kanyang magiging kwarto. Mga apo, maraming salamat sa pagtulong kay Lola ninyo ha. Malambing na saad nito. Lola naman, syempre naman po, anything for you Lola, tugon ko naman. Abala kami noon sa ginagawang pagsalansan ng mga damit ni Lola nang biglang umingit ang pinto na para bang mayroong nagbukas nito ng bahagya Papa Dudut. Herman? Mahal ko? Dinig naming sabi ni Lola na naging dahilan upang magtinginan kaming magkakapatid. Papa Dudut, hindi namin alam na magkapatid kung ano ang mararamdaman ng mga oras na yon. At kung ako ang tatanungin, bukod sa takot at kaba ay pagkalito ang namayani sa akin. Lola? May pagtatakang sabi ng bunso kong kapatid. Matapos noon ay napalingon kami sa pinto ng kwarto at nakita namin na bahagyang nakabukas nga ito. Tuluyan pa kaming nagulat nang bigla ay mayroong pumasok mula roon. Ma, okay lang ho ba kayo dito? Tanong ni Mama. Agad kaming napahawak na magkapatid sa dibdib sa labis na takot at kaba. Pagkatapos noon ay nagpakawala kami ng isang malalim na paghinga. O, napano kayo at para kayo nakakita ng multo dyan? Tanong pa ni Mama sa aming magkapatid. Nakakagulat ka naman kasi May, tila natatawang sabi ng kapatid ko. Ayan kasi panayang banding ninyong magkapatid sa panonood ng mga horror movies. Kaya kaunting kaluskos takot na takot kayo. Nang sabihin nyo ni Mama ay tinapunan niya naman ng tingin si Lola at napansin niya na parabang nakasilip ito sa pinto ng kwarto at may hinihintay. Ma, sino ho ang sinisilip ninyo sa pintuan? Nagtatakang tanong ni Mama kay Lola Lerma. Si Herman, matipid na sagot pa ni Lola. Napansin ko Papa Dudut na nagulat si Mama sa sagot na yon ni Lola. Pero wala na ho ang Papa Ma. Nang tapunan namin ang tingin si Lola ay pare-parehas naming napansin na rumihistro ang kalungkutan sa mukha nito. Naisip ko tuloy na iba talaga ang sakit at bigat sa dibdib. Kapag ang isang taong pinakamamahal mo ng lubos ay nawala. Lilipas lang ang panahon pero ang kalimutan ng pangyayaring yon ay hindi kailanman mabubura.
Upang mabaling naman ang kalungkutan ni Lola ay agad na tinabihan ito ni Mama habang nakaupo sa kanyang kama at inihimas ito sa balikat. Nagustuhan niyo po ba ang kwarto na ito, Ma? Tanong ni Mama, ngunit hindi tumugon si Lola sa tanong na yon. Kaya naman pinagpatuloy na lamang ni Mama ang pagsasalita upang malibang si Lola. Habang kaming magkapatid ay patuloy pa rin sa pagsasalansan ng mga damit ni Lola sa cabinet at tahimik na nakikinig sa pag-uusap nila. Alam mo, Ma, buti na lang at nandito ka na sa amin. Dahil sa wakas ay nagamit na itong kwarto na ito. Nang pinatayo namin itong bahay ni Nolan, naglaan talaga kami ng pwesto para sa inyo dahil balak niya na nga po na kapag bumisita kayo dito ay meron kayo mapupwestuhan para komportable kayo at may privacy na rin. Patuloy lang sa pagkukwento si Mama kay Lola. Habang ito naman ay hindi ko alam kung nakikinig ba o mas may malalim pang iniisip. Matapos naming maglipit ng mga damit ni Lola ay nagpaalam na kami dito para matulog at ganoon din si Mama. O Ma, magpahinga na po kayo ha. Bukas ay maaga tayong gigising para maglakad-lakad sa parke. Good night po, ang sabi nito sabay haplos sa ulo ni Lola. Maging kami din ay nagpaalam na rin para magpahinga at matulog ng mga oras na yon. Ate, natakot ako kay Lola kanina. Sa gitna ng katahimikan ay bigla na lamang nagsalita ang aking nakababatang kapatid. Kapwa na kaming nakahiga sa kanya-kanya naming kama ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Magkasama kami sa isang may sapat na laking kwarto para sa aming dalawa. Kahit na nasa tamang edad na ako ay gusto ko pa rin nakasama siya dahil hindi ako sanay na mag-isang natutulog. Hindi naman ako natatakot sadyang hindi lamang ako sanay. Akala ko ako lang eh. Ikaw rin pala, tugon ko sa aking kapatid. Nakakatakot kasi bigla niya na lamang binanggit yung pangalan ni Lolo. Kaya nga eh, actually pagdating niya kanina, nabanggit na rin niya ang pangalan ni Lolo nung hindi pa natin binubuksan yung ilaw. Bago natin siya i-surprise. Hindi ba? Wika ko pa. Hala, narinig mo rin pala yun, te. Kala ko ako lang eh. Hindi ko na lang pinansin kasi mas nakafocus ako kanina sa pagbukas ng ilaw para sa surprise. At dahil sa napagkwentuhan namin ng kapatid ko, Papa Dudut, ay mas lalo kaming natakot. At nang gabing yon ay ipinagdasal namin na sana ay yun na ang huling pagkakataon na maengkwentro namin ang mga ganong klase ng bagay, Papa Dudut. Ngunit nagkamali ako dahil tila simula pa lamang yon. Minsan isang madaling araw ay nakaramdam ako ng pagkaihi kaya naman nag-decide akong bumangon mula sa pagkakahiga kahit na antok na ako. Hindi ko rin kasi maaaring pigilan yon dahil hindi na kinakaya ng aking pantog. Dahil wala pang CR ang kwarto naming magkapatid ay kinailangan kong mag-CR sa ibaba. Kahit na medyo madilim dahil nakapatay ang ilaw sa sala ay nilakasan ko pa rin ang loob ko. Ngunit bago pa man ako nakababa ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. Miss na kita. Isama mo na lamang kasi ako, ang sabi ng pamilyar na tinig. Nang silipin ko mula sa hagdan, ang nagsasalita at naka-adjust na rin ang aking paningin mula sa dilim ay naaninag ko si Lola na nakaupo sa sofa habang nakaharap sa kaliwang bahagi ng kinakaupuan niya na para bang may kaharap siya. Kailan mo ba kasi ako isasama? Nalulungkot akong mag-isa. Muli pang saad nito. Papa Dudut, sa mga sandaling yon ay talaga namang nagtaasa ng mga balahibo ko. Paano ba namang hindi? Mag-isang nagsasalita si Lola at para bang meron siyang kinakausap na hindi ko naman nakikita. Nagdalawang isip pa nga ako ng mga oras na yon kung tutuloy pa ba ako sa pag-CR o hindi na. Ngunit dahil nananakit na rin ang puson ko, sa pagpipigil ng ihi ay tiniis ko ang takot ko at pinuntahan ang switch ng ilaw para buksan yon. O apo, bakit hindi ka pa natutulog? Bigla ay tanong ni Lola. Actually Lola, nagising lang po ako dahil ihi na ako. Kayo po,
Bakit nasa labas pa kayo ng kwarto ninyo? Hindi pa po ba kayo inaantok? Anong oras na po ah? Mag-aalauna na po ng madaling araw. Nakatulog na ako, apo. Nagising lang ako dahil kinausap ako ng Lolo Herman mo. Kakalis niya nga lang eh. Yun na naman ang kilabot ko, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay pati ang buhok ko sa batok ay nagsipagtayuan nang sabihin ni Lola na kausap niya si Lolo. Kahit na wala naman talagang ibang tao doon bukod sa kanya. Sa kabila ng takot ay pilit kong ikanalma ang aking sarili. Kaya't bumuntong hininga na lamang ako. Nang sa gayon ay mabawasan ang kabang nararamdaman ko. Si Lola talaga ang hilig magbiro. Wait lang po ha, CR lang po ako, babalikan ko po kayo. Papadudot ng mga oras na yon ay parang ayaw ko nang lumabas ng CR at kausapin pa si Lola. Takot na takot po talaga ako. Sino ba namang hindi matatakot? Kung sasabihin ni Lola na kausap niya si Lolo gayong matagal na itong patay. Bago lumabas ng CR ay kinalma ko muna ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at naghilamos dahil nawala na rin naman ang antok na nararamdaman ko kanina dahil sa mga sinabi ni Lola. Pagkalabas ko ng CR ay wala na si Lola. Kung nasaan siya nakapwesto kanina dahilan upang mas lalong kumabog ang aking dibdib. Gayunman ay naglakas loob akong silipin siya sa kanyang kwarto at mula roon ay nakita kong nakaupo na siya sa kama na para bang may kausap na naman. Doon na ako nag-decide na tumakbo paakyat ng kwarto. Hindi ko na nga nagawang patayin ng ilaw sa ibaba sa may sala dahil sa sobrang takot ko ng mga sandaling yon. Nang makapasok ako sa kwarto ay agad kong kinuha ang kumot at nagtalukbong at nagdasal na rin, Papa Dudut, para sa ikapapanatag ng aking kalooban. Papa Dudut, na ikwento ko kina Mama at Papa ang mga pangyayaring ito at senaryo patungkol kay Lola, ngunit ang lagi lang sinasabi sa akin ni Papa ay ganun talaga kapag matatanda na anak. Minsan hindi natin naiintindihan kung ano ang ginagawa nila. Lawakan na lang natin ng pasensya at pag-intindi sa lola mo, anak. Sa puntong yon ay naunawaan ko naman si Papa Dudut. Dahil matanda na rin nga si Lola at hindi na biro ang edad niyang 80 years old. Ngunit sa totoo lang, Papa Dudut, hindi lamang ako nakakaranas ng ganong klase ng kababalaghan kay Lola. Maging ang kapatid kong si Maura. Kagaya ko ay minsan niya na rin nakitang nagsasalitang mag-isa si Lola kahit na wala naman itong kausap. Inamin din ng kapatid ko na dahil sa mga ganong klase ng pangyayari kinikilabutan siya kay Lola at parang natatakot na siyang lumapit dito. Hanggang sa dumating ang isang araw na nahirapang huminga si Lola kaya naman agad siyang isinugod sa ospital nila Papa. Napasugod din noon sina Tito Nathaniel at Tita Nita para alamin ang kanyang naging kalagayan. Okay naman si Lola pero sabi ng doktor ay mas maiging mamalagi muna ito sa ospital para mamonitor ang kalusugan at maibigay ang pangangailangang medikal. Sa puntong yon ay naging hati kami sa pag-aalaga sa kanya sa ospital. And since bakasyon yon, kahit papaano ay naging smooth ang transition ng pagbabantay namin sa kanya. Minsan ay kami ang nagbabantay ni Maura sa umaga at si Mama at Papa naman ang sa gabi. Minsan ay humahalili rin sa pagbabantay sina Tito Nathaniel at Tita Nita, lalo na at kung hindi sila busy o wala silang pasok sa mga trabaho nila. Sa mga nagdaang araw ng pagbabantay kay Lola sa ospital ay wala naman akong kakaibang naranasan. Hanggang sa dumating ang isang araw na ako ang natasang magbantay sa kanya ng gabing yon. May inasikaso kasi sina Mama at Papa at kinailangan nilang isama si Maura. Sila Tito Nathaniel naman at Tita Nita ay may mga pasok sa kani-kanilang mga trabaho. Kaya nagpresenta akong ako na lamang ang magbabantay kay Lola sa gabing yon. Nagsabi rin naman sila Mama na dediretso rin sila sa ospital. Oras na matapos nila ang kanilang inaasikaso. Akala ko ay normal na gabi lamang yon, Papa Dudut. Nakahiga lang ako sa may couch na nasa loob ng kwarto ni Lola.
Habang nagse-cellphone nang bigla na namang siyang nagsalita, Papa Dudut. Ang gaganda at ang gagwapo nila apo. Biglang sabi niya sa kalagitnaan ng pag-i-scroll ko sa aking cellphone. Nang sabihin niya yon ay agad akong tumayo mula sa pagkakahiga dahil inakala ko na may kailangan siya. Lumapit pa nga ako para marinig ko ng mas malinaw ang gusto niyang sabihin at napansin kong nakangiti siya. Apo, tingnan mo, ang gaganda at ang gwagwapo nila. Mga mukha silang anghel, ang sabi pa nito na aking ipinagtaka. Sino po la? May pagtatakang tanong ko. Sila, ayan o, hindi mo ba sila nakikita? Tanong pa nito sa akin. Pagkatapos niya pang sabihin yon, Papa Dudut, ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng marahan. Akala ko nga ay may papasok na nurse o doktor. Pero wala naman. Sa pagkakataong ito ay binalot na ako ng kilabot. Kasabay kasi ng pagbukas ng pinto ay ang pagtawag ni Lola sa pangalan ng namatay niyang asawa na si Lolo Herman. Herman? Akala ko hindi ka na ulit magpapakita sa akin. Abay, saan ka ba nang galing? Lola? Tanging nasabi ko. Apo, nandito ang lolo mo, magmano ka. Utos pa nito sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay gustong gusto ko nang tumakbo palabas ng kwarto ni Lola ng mga oras na yon dahil sa labis na takot na nararamdaman ko. Naisip ko lang na walang magbabantay sa kanya at bukod doon ay baka pag tumakbo ako palabas ay baka kung ano ang isipin sa akin ng mga tao sa ospital. Kahit na takot ay nilapitan ko si Lola para sabihing wala naman si Lolo at kailangan niya nang matulog dahil gabi na. La, wala naman po si Lolo. Matagal na po siyang wala, hindi ba? Pagtatapat ko dito. Nandito siya, apo. Kasama niya pa nga ang mga anghel na yan o. Masayang sabi nito. Isasama mo na ba ako, Herman? Naiinip na ako dito sa ospital. Isama mo na ako sa iyo. Tila pakiusap pa nito. Ilang minuto akong nakatayo at nanginginig sa takot, sabayan pa ng lamig ng aircon na nanonood sa kalamnan ko. Gusto ko na sanang pigilan si Lola sa mga sinasabi niya, ngunit natatakot akong baka magalit siya. Aalis ka na? Iiwan mo na naman ako? Wika nito sa kausap niya na sinasabi niyang si Lolo. Babalik ka? Isasama mo na ako talaga? O sige, hihintayin kita, mahal. Saad pa niyang muli nang may malaking ngiti na sa labi niya. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko na-survive ang gabing yon sa kabila ng kilabot na nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang ay gusto kong sumigaw ng mga oras na yon para mailabas ang bigat ng dibdib at takot na nararamdaman ko. Kinabukasan ay ikinuwento ko kina Mama at Papa ang naranasan kong yon, ngunit sinabi lamang nila sa akin na baka gawa lamang ng imahinasyon yun ni Lola dahil matanda na ito at bukod pa doon ay sobra pa rin itong nangungulila sa pagkawala ni Lolo. Lumipas pa ang ilang araw at naging malakas na si Lola. Nakalabas pa nga siya ng ospital dahil makikitang naging maganda na ang progress niya. Ngunit dumating ang araw na kinakatakutan naming lahat. Isang umaga ay hindi na lamang ito nagising at tuluyan na itong sumakabilang buhay. Lahat kami nagluksa sa mga nangyari. Sino ba namang hindi? Sobrang mahal na mahal namin si Lola. Kita ko ang pagdadalamhati nila Papa, Tito Nathaniel at Tita Nita. Sobra silang apektado sa pagkawala ni Lola dahil parang bumalik ulit ang sakit na naramdaman nila noong nawala si Lolo. Noon din ay sumagi sa isipan ko na baka tuluyan na ngang sumama si Lola Lerma kay Lolo Herman. At ito ang nagsilbi niyang sundo. Naisip ko rin na baka pangitain o pahiwatig na rin ang nangyari noon sa amin sa ospital, kung saan ay nakausap niya si Lolo at nakakita siya ng mga sinasabi niyang anghel. Papa Dudut, maraming araw ang lumipas ay nanatiling sariwa sa puso namin ang pagkawala ni Lolo. Gayunpaman ay iniisip na lamang namin na masaya na siya ngayon sa kung nasaan man siya.
Sana ay masaya na rin si Lolo at kasama na niya si Lola. Hanggang dito na lamang ang liham kong ito. At nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil naglaan kayo ng oras para basahin ito. Sana po ay wag po kayo magsawa sa pagbasa ng liham ng inyong mga letter senders. At sana ay wag ding magsawa ang inyong mga tagapakinig na suportahan kayo. Isa po ako sa walang sawang sumusuporta at nakikinig sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Maureen. Maraming salamat, Maureen, sa iyong pinadalang liham sa aking YouTube channel. Batid ko kung gaano kasakit sa iyo ang pagkawala ng iyong mahal sa buhay dahil hindi talaga biro ang ganitong klase ng mga pangyayari. Ngunit lagi nating tatandaan na there is always a rainbow after the rain. At sana kung nasaan man ngayon si Lola Lerma ay masaya silang magkasama ng iyong Lolo Herman. Muli magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.